Sa loob ng 7 taon, ako'y talaga namang aktibo sa pagsamba at pagdalo ng mga pamahayag ng Iglesia ni Cristo. Paano ka naging kaanib ng iglesia? Ako rin ay naimbitahan ng mga kapatid para sa doktrina o kaya sa mga pamahayag nila. Nakumbinsin nila ako sa kanilang aral at sinunod ko yung kanilang aral sa loob ng 7 taon. Tinanggap ko yung kanilang aral. Tuloy-tuloy na mainit na pagdalo. Talagang aktibo ako sa kahit na ako'y nagtatrabaho. Regular ako sa trabaho, talagang ano pa ako ng oras para makadalo ng pagsamba. Paano nakapasok yung pananampalatayang Adventista? Alam natin na yung Iglesia ni Cristo ay talagang napakadibuto at talagang hindi basta-basta naniniwala at nakikinig sa ibang aral. Pwede bang ikwento? Sa Iglesia Cristo kasi, talagang inano sa amin ng aral nila na tumatak sa aming puso't isipan. Naging sarado ang aming puso't isipan sa ibang sekta. Talagang yung sinunod namin yung kanilang aral lang. Tapos nung 2011, nagpasya ako mag-abroad, pinipigilan pa nila ako kasi nga bawal nga sa sasamahan yun na umalis na ibang bansa, ng bansang hindi. So ngayon, ako'y nag-abroad, hindi nila ako napigilan. Nung ako'y kusang loob na umalis sa kanilang samahan dahil nga sa pangarap ko umalis ng ibang bansa. Kaya sa loob ng 4 na taon sa ibang bansa, sabi ko, panahon na siguro ulit na bumalik ako sa Iglesia ni Cristo. Yung aral na yun ang talagang sinunod ko. At nung nandun na ako sa Saudi Arabia, nakilala ko naman yung aking asawa ngayon, si Sister Ellen Pupas. Siya po pala nung araw na yon, nung naging kami, sa Facebook, nakilala ko siya. Tapos, hindi ko alam na siya pala ay born Adventist. Tapos, nung naging kami through internet lang, sa Facebook nga, nalaman ko sa kanya kasi nagsasabi sa akin tuwing Sabado nga ay nasa pagsamba siya at siya ay may tungkulin sa Seventh-day Adventist. Ayun, nung naging kami, nagpasya ako na umuwi. Kasi may pangako sa kanya na pakakasalan ko siya. Yung umuwi ako ng December, nagpakasal nga kami. Gusto ko lang makasal. Pero yung isip damdamin ko, ang aral, Iglesia ni Cristo pa rin. Pagamat umayag ako na magpakasal sa kanya, ang aral pa rin na sinunod ko, yung nakalis na kong aral. Pero meron din nagturo sa iyo na mga Adventist? May dumadalo dito sa tahanan namin na mga Bible study, pero hindi yung pumasok sa isipan ko yung mga aral na sinasabi nila. May mga sa akin na tanong na hindi nila masagot ng direct to the point. Kaya nung ako'y bumalik ng Saudi, hindi ko pa rin tanggap yung kumakain pa rin ako ng baboy doon eh. Pag may mga galing bakasyon na kasama namin, may dalang baboy. Yung patago lang, kumakain ako ng baboy. Ayun, tapos nung yung asawa ko yun naman yung nagdalang tao na buntis nga. Tapos nagpasya na pauwi na ako. Tapos nung dito na ako nagpasya na ako malagi dito sa Pilipinas. Dumadalo ako ng pagsamba ng Seventh-day Adventist ng Sabado. At nakikinig lang ako. Ako'y tempting na nakikinig sa kanilang sa loob ng kapilya ng Seventh-day Adventist. Pero hindi pa rin sa akin na natatanggap yung mga aral na yun. Talagang sabi ko iba pa rin yung aral ng Iglesia ni Cristo. Pero nung sinaliksik ko, talagang nakikinig pa ako sa TV, pinapakinggan ko dating daan, Iglesia ni Cristo at ang kapitulo bersikulo. Doon ko na pagkumpara yung aral ng Seventh-day Adventist ay iba doon sa nakagis na kong aral. At unti-unti kong kinabisado yung mga sa kapitulo bersikulo. Tinanggap ko unti-unti natanggap ko yung mga aral. At napaliwanag sa akin yung mga tanong ko dati na hindi masagot-sagot at naging malinaw sa akin. So, malinaw na naintindihan mo talaga yung kaibahan ng turo ng Adventist. Napakalinaw po ang aral ng Seventh-day Adventist. Sa kapitulo bersikulo ko lang po talaga na tanggap na pakinggan na ganun talaga. Ano masabi mo kumpara sa katuruan ng Seventh-day Adventist at sa ANC? Ano yung naramdaman mo nung naintindihan mo na mas tama yung sa Adventist? Nangilabot nga ako nung nung naintindihan ko na yung aral. Talagang parang pumasok sa sarili, ko yung Espiritu ng Diyos na halos maiyak-iyak ako nung yung ko yung talagang aral ng
Seventh-day Adventist. Napakalayo pa lang ng aral ng Iglesia ni Cristo sa Seventh-day Adventist. Lalo na sa anong mga nakita mong particular na doktrina na nakita mong Dun sa katawan ni Panginoong Hesus. At ang papaliwanag doon ay si Panginoong Hesus ay tao lamang. Sinaliksik ko na mabuti sa pakikinig ng Kapitulo Versikulo ay hindi lang pala gano'n ng Panginoong Hesus. At sa pa yung sa araw ng Sabat, ang araw ng Sabat pala talagang nangiling ng Panginoong Hesus at Panginoong Diyos na yun ang dapat ang sambahin ng araw na yun. sa Tapos yung sa pagkain naman, lalo na yung sa baboy. talagang Ayaw ko na. kahit may pasalubong. Ayaw ko na. Ayun. So, sister, noong siya ay hindi pa nakukumbinsi sa Adventist, para sa iyo, may nakita ka bang pag-asa na siya ay maging totoong Adventist na hindi napilitan lang nung time na yon? Ay, para sa akin, napaka-positive ko naman po eh. Ay, nakikita ko talaga sa kanya. Pero, kung ang mga pinagdaanang panlalait at sakit ng umiiyak ako eh. Iyak ako ng iyak ay sabi ko ay bakit pa ako nag-asawa at saka bakit ba itong Iglesia ni Cristo pa ang natagpuan kung baga magiging kabiyak. Bakit mo nasabi bakit ito pa yung naging asawa ko? Kasi nga po ay grabe siya yung ang lulutong ng mga salita pa tapos ay yung talagang siya sa Iglesia ni Cristo, devoted talaga siya. Yung sabi ko parang ang hirap kaya ang ginagawa ko sa mga elder ng church kasi Brother Ding ay anuhin mo nga muna to, sabi ko sa elder ay Bible studyhan nyo kasi kapag ako mag-Bible study ay hindi siya mag-aaway kaming dalawa, ay ang tindi ng away naming dalawa lagi pagdating sa pananampalataya, nagkapikunan pa nga kami minsan. Ay sabi ko ay pero pinagdadasal ko talaga siya Panginoon at nakikita ko sa kanya na positive talaga siya at maano din siya sa gawain. Yun lang, hindi niya lang lubusang naunawaan. Oh, yeah. So, nasusubaybayan mo, ano naging nararamdaman mo at ano yung nakikita mo mga paraan ng Panginoon Ay, kaya nangyari yun? Sa akin talaga, ang ko talaga una ay lingid sa kalaman niya, lumuluhod ako at nananalangin na sabi ko. Nakikita ko na ito ay sa pag-ugali niya maganda naman pero pagdating sa religion kasi sobra ang niya. Tapos yun nga ang sabi niya ay yung close-minded na siya, yung alam mo naman ang mga iglesia. Idinalangin ko talaga sa Panginoon na totally change siya at maunawaan niya ang aral. Yun nga po ay nung nakita ako, yung sa kapitulo, siya na mismo sabi, ano ba yan? Ano sabi niya? Ayun nung umpisa sabi, ano ba yan? Ang gugulo naman yan. Pero unti-unti nung nakita niyang kapitulo, versikulo, sabi, parang siya. Tapos siya, binabayaan ko. Pero deep inside sa ko, natutuwa na ako. Grabe na ang saya ko. Sabi ko, Lord, siguro ito ng the best at successful na mangyari sa buhay ko. Hindi na wala na akong hinihiling pa, kundi yung kabiyak mo sa buhay na yung magiging parehas kayo ng pananampalataya. Yun talaga, Brother Johnson. So, ano lang yan? Bago lang ng mga pangyayari yan. Bago lang. Ito lang nung mga siya nung pagkabukas ng TV, tuloy-tuloy na. Gabi-gabi yun? Gabi-gabi yun po yun. Ako nakatulog na ako. Pero siya continuous yan. Wala na ako. Tapos sabi niya, sinasabihan niya nga ako na ikaw naman hindi ka nakikinig, natulog ka na lang. Sabi ko, ang ko sa kanya, pagod ako at saka parang kumbaga, pero Tuwan-tuwa ka? tuwang-tuwa ako talaga. Sa puso't isipan ko talagang tuwang-tuwa ako na totally, yan talaga kay nung una, ang hirap, napakahirap pag hindi kayo kapwa pareha ang pananampalataya. Pero praise God na na open siya through dito sa kapitulo versikulo dahil nga po ay napakaganda niyo maglahat. Loud and clear. Minsan, magulo, makulit yung aming talakayan. Hindi ka ba na-disappoint doon? Hindi na, natutuwa pa nga ako kasi Tawa siya ng tawa nga po pag yung mga kakulitan na yun meron namang dahilan na kahit naman ang iba sabihin na tawa na lang tawa yung mga yan, wala namang pero sa akin sa isip ko iba yung kahit na meron kulitan tumbok pa rin yung sa Biblia na pinag-aaral. Ano yung maipapayo mo doon sa mga taga-subaybay din, sa mga dati mong mga Kapwa. kasamahan? Meron ka bang
pwedeng may advice. Kasi alam natin, yung pinanggalingan talagang numero uno, parang halos wala ng pag-asang umalis eh. Unahin ko yung sana mabuksan ng puso't isipan, lalo na yung mga kapatid ko. Yung mga kapatid ko at saka yung mga kuya ko na Iglesia ni Cristo rin. Sana pasukin sila ng Banal na Espiritu. Mabuksan kayo ng puso't isipan na maging manaliksik ng mga aral, lalo sa mabuksan nila ang mga aral ng Seventh-day Adventist. Sana ay maging kasapanampalataya rin namin sa Seventh-day Adventist. At doon naman sa mga dati kong kapatid sa Iglesia ni Cristo na talaga namang ang sabi nga doon na mamamatay sa Iglesia ni Cristo kasi yun daw talaga ang totoong aral. Pero sa akin, ganon din ako dati. Pero nung kinagkaloob sa akin yung Banal na Espiritu na mabuksan ng isipan ko, nag-iba Nag-iba yung pananaw ko. At saka sana mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, sana huwag kayong maging close-minded sa maging bukas ng isipan nyo sana na manaliksik pa rin. Ang sabi nga yung aral ng Iglesia ni Cristo ay tinanim sa puso't isipan natin, pero meron tayong karapatan na magsaliksik pa rin kahit nasabihin natin yun na yung aral na tinanggap natin. Sa aming mga masugid na taga-subaybay, ang mapapayo ko lamang po, lalo na sa mga kapwa ko na kanilang mga asawa ay hindi kakapanampalataya, ay ang maipapayo ko lamang patuloy natin na ipagdasal. Lagi tayong manalangin sa Panginoon na i-touch ang kanilang mga puso't damdamin at manindigan tayo sa ating nakagisnan at sa ating religion kasi yun naman po, ito naman talaga ang totoo.